Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, ang inyong Lola Rayleigh ay mag-slice ng Baguio beans. Tanggalan po muna natin ng ano. Ayan. Pinatahan na lang natin sa bilis. Kamusta po kayo mga kaibigan? Maulan po ngayon sa ating bansa. Dito po sa amin sa Calamba ay maulan. Maglalabas sana ako kaya lang. Maulan po siya. Kahit naka-dryer ang damit kapag makulimlim ang panahon, maulan, hindi po maganda ang amoy kahit lagyan pa ng mga pangpabango sa labahan. Kumusta po ang inyong umaga? Kumusta po ang inyong araw ngayon? Ako po inaantok. Pag ako po nakakainom ng malunggay, inaantok po ako, kaya lang hindi po pwedeng matulog kapag bagong kain. Tsaka kahit hindi bagong kain, pag wala po sa timing yung katawan para matulog, parang nakakatamad lalo. Magluluto po ako ng pansit canton mga kaibigan. Ayan o. Request po ng ating mga kapamilya. Abutin naman po tayo ng maraming minuto nito kasi hindi po ako nag-i-edit ng aking video. Wala po tayong mabilis na pang-edit. Kapag i-edit po natin sa cellphone, napakatagal po. Nahirapan po ako mag-edit sa cellphone. Kaya mga kaibigan, pagtiyagaan nyo na po itong aking video. Kapag mahaba, pasensyahan nyo na. Yan. Nakukuha ko ang inyong mga oras. Yan. Pagkatapos tanggalan ng mga dulo-dulo, ay ating hiwain. Huwag na masyadong manipis. Yan. Naalala ko mga kaibigan, kapag mayroong mga kasalan, may mga handaan na pang maramihan, paranas din po akong tumulong maghiwa-hiwa. Hiwa ng mga sibuyas, mga bawang, mga kung ano-ano. Pero kapag sariling ano lang, sariling gamit lang, o sariling pagkain lang ng pamilya, okay lang yan kahit hindi pantay-pantay yung ating hiwa. Yan. Bakit kaya ang Baguio beans kailangan pa slice, ay pa slide yung slice, yung pahaba? Pwede naman sanang gano'n pero pangit eh. Pag nakita natin sa pansit, pangit yung putol na walang design. Pag nakakainom po ako ng nilagang malunggay, nandoon po yung pawis na pangmalakasan na pawis, tapos nakakaantok. Kaya nga po yung malunggay na yan sa mga hindi po nakakatulog ng maayos, inom po kayo ng malunggay. Maganda po yan sa mga hindi nakakatulog. Maganda po yan sa katawan, may sakit o walang sakit. Inom po kayo. Yung mga walang sakit, hindi lalapitan ng sakit. Yung mga may sakit,
gagaling po kayo kapag tama po yung ating paggamit ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Kasi, siyempre, kahit umiinom tayo ng malunggay, tapos kung andyan naman yung mga bisyo natin, may mga bisyo naman ang umiinom, parang useless lang po yan. Parang gamot din. Kayari, yung mga diabetic, kung magsisigarilyo naman, patuloy na may bisyo, hindi po yung tatalag. Kung meron mang makukuhang konting benepisyo ang katawan, matagal po na proseso. Yan, dublihin na natin mga kaibigan para mabilis. Kamusta po ang ating mga kalagayan sa buhay, mga kaibigan? Laban lang po tayo sa mga sitwasyon ng buhay, mga kaibigan, kasi no choice naman po talaga ang buhay. Kapag tayo po sumupo, talo po tayo. Kaya kahit anong sitwasyon sa buhay, dapat laban lang lagi. Always positive. Maging positive thinker tayo lagi, kasi kapag negative na po ang ating iniisip, ay talaga pong nakakaranas po tayo ng panghihina at kawalang pag-asa. Pero kapag positibo po lagi ang ating isipan, lumalaban po ang ating kaisipan sa sitwasyon ng ating mga nararanasan. May mga issue nga po na napapanood ko sa YouTube. Sabi ng isang attorney yata yun, dapat daw kung ano yung binibigay sa 4 piece ng mga benepisyo, kung 4,000 man yan o ano man yan, magkano man yan, dapat po ay yun din ang ibigay sa mga senior citizen, lalo na yung mga senior citizen na hindi na talaga nakakapagtrabaho, at lalo na yung mga senior citizen na walang mga social pension, dahil hindi naman po lahat ng senior citizen ay may mga pension mula po sa mga private kaya po ng SSS, di po ba? So, kawawa po talaga yung mga senior citizen na walang benepisyo. Lalo na po yung mga talagang hindi na kayang magtrabaho, na umaasa nilang sa habag ng Panginoon. Sana nga po mapansin din ng gobyerno ang mga senior citizen. Ako man po ay senior citizen na, kaya lang minsan hindi ko po iniisip na senior citizen na ako. Iniisip ko lang lagi yung mga masaya na hindi ko iaasa sa gobyerno ang aking buhay, kundi sa Panginoon ko inaasa ang buhay ko. Pero may karapatan po ang bawat Pilipino na tumanggap ng tulong mula po sa ating gobyerno. Kasi po yung mga miyembro ng 4 piece, siyempre mga bata pa yan, ang mga anak, ibig sabihin, kayang-kaya pang magtrabaho ng kanilang mga magulang. Pero yung mga senior citizen ay hindi na po yan pabata. Patuloy na po yan sa pagtanda. Kaya sana kung may binibigay sa mga 4 piece, member ng 4 piece, sana maalala din nila yung mga senior citizen.
para kahit pa paano ay sumaya-saya naman ang buhay ng mga kapwa senior citizen ko na talagang wala pong inaasahan. Ako man po ay wala rin inaasahan dahil hindi naman po ako pensioner. Ang akin pong SS ay hindi ko po nahulugan. Hindi ko po natapos ng paghuhulog. Kaya meron po akong konting hulog. Kaya lang sabi ng SS hindi ko pwedeng tawag dito kuhanin dahil konti lang. Siguro okay lang yun. Kung yun ang gusto nila, wag. Hindi natin pipilitin. Pero kung tutuusin, ano po natin yun? Pera po natin yun. So, pwede nila naman sa Boreal. Kahit paano may Boreal mula sa SSS. Ako po sinisikap ko talaga na maging malakas. Kaya nga po tayo mga senior citizen, kailangan po natin gumalaw-galaw. I-exercise po natin ang ating mga katawan para po hindi tayo manghina. Kasi kapag hindi po tayo gumagalaw, manghihina po tayo. Kaya sa mga kapwa senior citizen ko po, tayo po ay gumalaw-galaw, maglakad-lakad po kung kaya pa namang maglakad po sa umaga. Maglakad-lakad po tayo para yung ating katawan exercise at lumabas yung mga pawis. Kasi ang katawan, kahit bata man o matanda na, kapag hindi po tayo pinapawisan araw-araw, nanghihina po ang ating katawan. Kaya kailangan po talaga nating gumalaw. Sa loob po ng bahay, marami pong trabaho. Hindi po nauubos ang trabaho sa loob ng bahay. Kaya kung ganito, kaya ngayon, maulan. Hindi tayo pwede makapag-jogging sa labas, hindi makawalis. So, dito po sa loob ng bahay, tignan po natin kung anong pwede natin gawin. Kanina po pagkatapos ng kumain ng agahan, uminom ako ng nilaga kong malunggay. Sus, ang sarap matulog mga kaibigan. Parang dinuduyan yung aking mata. Antok na antok ako. Kasi nga po yung malunggay, kapag hindi mo yan i-workout, pag hindi ka gumalaw-galaw, pawisan ka lang din naman, pero yung pawis na nakakaantok. Yan po ang resulta ng malunggay. Kuha muna ako mga kaibigan ng sibuyas at bawang. Ito po yung Hindi muna natin dito itong ating carrots. Ito yung ating bawang. Maganda po itong bawang sa katawan natin. Doon po sa mga may high blood, magbabad po kayo ng bawang, magdamag. Tapos inumin yung kinabukasan. Yung iba naman, direkta talaga kinakain po ang bawang. Kaya lang mga kaibigan, nagkaroon din po tayo ng pag-iingat. Kasi ang bawang, kapag direkta nating kainin, mainit po yan sa bituka. Baka po magbutas yung bituka natin. Kaya mas maganda po ibabad nyo na lang para
hindi mabutas yung bituka ninyo. Mainit po kasi itong bawang. Karatihin ko muna mga kaibigan. Yan, kaya ako po pinipisa para po madaling balatan. Kasi kapag hindi po siya pisa, hirap po niyang balatan. Yung lakas ng lula niya, no? Siguro ngayong 61 years old ako, malakas pa. Pero baka pag dumating sa punto na 65 years old na ako, baka hindi na ganito kalakas. Sana naman malakas pa rin. Kasi marami nga dyan, mga 80 years old na malakas pa rin. Yan yung mga sagana sa exercise. Naingay yung aming dryer ng washing machine. Meron na siyang diferensya. Parang katawan ng tao. Ang mga appliances natin minsan may mga depekto na rin. Wala po talagang wala pong matibay. Lahat po yan naluluma, tumatanda, bumibigay sa kalaunan. Ang atin pong mga tawag dito, mga appliances, sisira din po yan. Tapos kukumpunihin, tapos masisira ulit. Pag napagod na po ng kakapakumpuni yung may-ari, ibinibinta na lang sa mga namimili ng mga scrap o kaya tinatapon na lang. Tayo naman po ng mga tao, pag bumigay na po yung ating katawang lupa, babalik na po yun sa pinanggalingan natin, lupa. Ang katawang lupa ng tao ay magiging lupa na rin. Kaya lang, ang maganda lang sa tao, may kaluluwa. So, yung kaluluwa natin, kapag tayo po ay ligtas, at tama po yung ating relasyon sa Panginoon, ang ating pananampalataya sa Diyos, meron pong pupuntahan ng magandang ating kaluluwa. Hindi po yan nasasayang. Kapag ligtas po tayo, sa langit po ang ating punta. Darating yung panahon, ibabalik uli ng Diyos ang ating katawan, bubuuhin uli yung ating mga katawang lupa, mga abo, bubuuhin uli ng Panginoon yan, at alam ng Panginoon natin kung kaninong abo yun, o kung kaninong alikabok yun na naging alikabok ng katawang lupa. Ibabalik uli ng Panginoon yun, bubuuhin niya uli para maging tao tayo uli. Tapos, nabasa ko po sa scripture, sa Bible, kunyari, yung namatay ng 70 years old, hindi po ganun katanda ang bubuuin uli ng Panginoon sa kanya, kundi bata po na katawan, batang mukha, malakas. Kaya mga kaibigan, napalad po tayo ng mga tao kasi meron pong inihahanda ang Panginoon sa atin na ating bahay sa langit. Doon po sa mga anak ng Diyos. Pero doon sa mga hindi anak ng Diyos, bubuuhin din po yung kanilang katawan. At sabi po ng Biblia, sa salita ng Diyos, buong buo may kaluluwa, buong buo may katawan na itatapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya yun po ang nakakapanghinayang. Kaya mga kaibigan, sikapin po natin na tayo po ay magpatuloy sa ating pananampalataya sa Panginoon, magpatuloy sa pagiging anak ng Diyos na totoo, at maging tunay na Kristiyano talaga. Iwasan na po natin yung yung mga bagay na mali. Huwag na po tayong humusga.
Kung meron man po tayong mga nakikita at sa tingin natin ay hindi po tama, ipag-pray na lang po natin. Yan po yung compassion, yung pagmamahal sa kapwa na yung malasakit natin ay na ipapanalangin natin kahit hindi man natin kakilala o kakilala man, kapamilya man, huwag na nating bigyan ng sama ng loob ang kanilang mga puso. Kaya mga kaibigan, tignan ko muna itong aking niluluto. Nag-ano na po ako eh. Nagpakulo na po ako nitong ang sahog na kami. Yan. Ano pa ba ang ating kailangan dito? Naluha po ako doon sa ano. Nakakaluha po itong sibuyas. Pinagod din ito. Yan. Ito pong kanton. Maalat po ang lasa niyan, kaya yung tubig natin pag naggagawa ng pansit na ganito dapat alalay lang. Pinagsama ko na po yung sibuyas at bawang mga kaibigan. Yan. Ibrasan ko po muna itong ating repolyo. I-ready ko na po dito para isang ano lang. Pumusok na yung ating karne. Yan mga kaibigan, yung ating karne. Ilagay ang ating camera. Pagpasensya na yung mga kaibigan dahil ang inyong nanay Relly ay talagang hindi po tayo sanay sa mga ano ng video. Sa tagal ng panahon na nag-video ako ano ito? Nakakatakot ang mantika. Ano po natin ng konti. Crunchy po natin ng konti yung karne. Lapit na po yung kaibigan brown na. So, lagay na po natin ang sibuyas at bawang. Para malisa na siya.
Ganito natin ng toyo mga kaibigan. Tinanggal ko na yung ano ng toyo at bagay. Kailangan po pag nagpapansit, kailangan lutong-luto yung toyo. Lagay po natin itong ating mga ingredients pa. Oyster sauce, but hindi po ito sponsored. Lagay po natin itong carrots para po malasa na siya. Lagay din po natin itong Baguio beans. Madali lang po kasi maluto ang canton mga kaibigan. Tapos, ilagay na rin natin ang repolyo para po sip-sip na rin siya ng lasa. Yung iba po, inahango yung gulay tapos ilagay na lang sa bilutunan. Ginagawa ko rin po yan pag may mga handaan. Pero pag ganito lang na ulamin lang naman, pag nang hango-hango, dyan na natin lagyan ng tubig. Kukuha tayo ng tubig. Ang canton po kasi hindi po yan maalsa kung ano po yung hindi po maalsa ang canton. Hindi po yan gaya ng bihon. Dagdagan pa natin. Yung iba gusto nila yung medyo may sabaw-sabaw yung canton. Yung iba naman gusto tuyo lang. May iyak naman ang ating. Ano na? Ating manugang naglalaba. Naglalaba siya ng mga damit ng baby niya. Meron naman tayong higasan. Tikman ko po yung lasa, baka maalat. Tama lang po. Sakto lang yan kasi meron din na alat itong canton. Sana ba dito ang mga black pepper. Ayan natin kung may naman ito. Ayan, meron pa pala. Lagyan natin ng paminta.
lang natin yan mga kaibigan. Tapos, pwede yan. Ilagay yung ating kanton. Kalahating kilong kanton lang yan. Sampay ka na? Sampay na. Maya ako maghuhugas. Tapusin ko muna itong aking nilulutong pansit canton. Maganda rin po yung gulay na hindi overcooked. Yan. Ang mahal po ngayon ng mga gulay, no, mga kaibigan. Ang kamatis ngayon dito sa amin is 240 na lang yata. Last time, nag-400 talaga. Pataas po ng pataas ang presyo ng mga bilihin ngayon, mga kaibigan. Pero wala naman po tayong magagawa. Kailangan po natin kumain eh. Kaya kahit gaano po kamahal, talagang bibilhin po natin yan. Yan. Kumukulo na. So, pwede na po natin ilagay ang pansit. Ilang kilograms na ito. Wala pong makitang kilograms dito kasi Pinchik ang pangalan. Yung mga kaibigan. Uy, yun. Sayang ito. Yung putin ko ito. Sayang ito. Mabilis lang pong maluto mga kaibigan ng kanton. Sulong kanton po ito dati kung nagluluto ako, may kasama po siyang bihon. Pero ngayon, kanton lang talaga. Yan. Mahilig po ang pamilya sa kanton. Kami po ay mahilig din naman sa mga pansit. Pero ako hindi ako masyado sa kanton. Si Mister at yung mga bata, mahilig po sila sa ganito. Ako po ay bihon talaga ang gusto ko sa pansit. Pansit bihon. Hindi rin ba ako mahilig sa spaghetti. Basta pansit lang po talaga. Yan mga kaibigan, malapit na po siyang maluto. Nakaluto na ba kayo mga kaibigan? Ako kasi late na ako nagagahan, mga past 9 na, 10 o'clock na nga yata ako nagagahan. Kaya ang kain ko ng tanghalian ko nito, baka mga 2 o'clock pa to. Kahit gaano kasarap yung kanto na yan, mamaya na siya. Hindi pwedeng malate yung pagkain ng ating manugang kasi meron po akong apo na breastfeeding, kaya kailangan on time po yung kanyang kain. Pagpasensya niya na po, hindi niya pala pa nakikita. Yan. Yan mga kaibigan, malapit na malapit pong maluto itong ating pansit canton. Pwede na siguro yan.
Parang hindi po ma-over po ang ating gulay. Yan mga kaibigan, luto na po ang ating pansit canton at pwede na pong kumain ang pamilya. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.